Mapalad ang mga tukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. at sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata, ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin. Good afternoon. Alam mo ninyo, pag sinasabi ko yan na batiin ng katabi, yung iba sa inyo, bumabati naman pero nakatingin sa baba, good afternoon. Nakatingin sa taas, good afternoon. Ba't ayaw nyo tignan yung katabi ninyo at batiin ho ninyo ng good afternoon, no? Ay, yung pagtingin natin, yung pagbati natin, alam nyo na ito natutunan ko. Yung pong tayo ay bumati sa isa't isa, yan ay tanda rin ng pagpapakumbaba. Kasi kung minsan tayo, mayroon tayong tendency, may tukso, na dapat sila ang unang babati sa akin. Bakit ako mauuna? Kaya ito maganda, ngayong Biyernes, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, nang may buong kababaang loob at pagmamalaki, bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas sa palakpak ng papuri para sa Kanya. Malakas ang loob nating ipinapahayag ang ating pananampalataya. Pero ito magandang ipaalala natin sa katabi natin. Meron akong gustong ipatanong sa katabi ninyo, tatanungin ho ninyo ha, nakatingin sa Kanya. Tanungin niyo po yung katabi ninyo ngayon, anong ipinagyayabang mo? Father, baka gusto mong maggera kami dito ha. Anong ipinagyayabang mo? Mga kapatid, kailan ka huling sinabihan ng isang tao ng tanong na yan? Anong naramdaman mo? Anong naisip mo? Sino ang huling taong nagtanong sa iyo niyan? Bata pa lang tayo, naririnig na natin yan. Hanggang sa pagtanda natin, mga profesional na, matatanda na. Pero kung minsan, yan pa ang batuhan natin, anong pinagyayabang mo? Anong ipinagyayabang mo? Alam niyo mga kapatid, isa daw sa mga pinakamahirap na makasama sa buhay, bukod sa madamot, bukod sa sinungaling, ay ang mayabang. Anong ipinagyayabang mo? Sa English, boasting, boastful, mayabang.
Pero yun mo sa Tagalog pala, meron siyang dalawang pwedeng maging translation ng salitang boastful. Anong pinagyayabang mo? Meron pang isa, anong ipinagmamalaki mo? Anong ipinagyayabang? Anong ipinagmamalaki mo? Sa Ingles, boastful daw yung mayabang. Pero alam mo ninyo sa ating unang pagbasa ngayon, tila may ganoong diwa. Pero hindi pagyayabang, hindi pagmamalaki ang ginamit ni Pablo sa unang pagbasa. Anong ginamit niya? Ipinagmamapuri. Anong ipinagmamapuri ni Pablo? Hindi daw yung kayamanan niya sa mundong ito. Alam niyo, may kaibigan ho ako, sabi niya, alam mo, Father Hans, ang tunay na mayaman, hindi ipinagyayabang ang kanyang kayamanan. Ito daw yung mga classic na mga milyonaryo. Kaya tignan ho ninyo yung mga totoo, tunay, wagas na mayaman sa material na bagay, sa pinansyal na bagay. Makikita natin kung paano sila mabuhay ng may payak, kasimplihan. Hindi mo aakalain. Marami na tayo nakitang ganyang kwento sa mga balita na hindi pinansin kasi nakapambahay lang yung matanda. Na hindi inintindi kasi ordinaryo lang yung itsura niya. Na hindi pinapasok kasi luma yung kanyang sasakyan. At sa huli, bumalik sa kanya ang pinagagawa niya. Kaya anong sabi ni Pablo sa unang pagbasa, hindi kayamanan ng mundong ito ang ipinagmamapuri ko, ang ipinagmamalaki ko, kung hindi ang aking kahinaan. Ang aking kahinaan. Bakit? Baliktad yata yun. Kasi sa mundo natin ngayon, sa panahon natin ngayon, gagawin mo lahat. Mapagtakpan mo lang ang kahirapan mo. Magpapanggap ka, magsisinungaling ka, makikipagsabayan ka sa iba. Kahit hindi mo naman talaga kaya. Kaya ano ang tawag ng matatanda dyan? Sa mga bata, ang problema sa anak ko, ang problema sa kapatid ko, ang problema sa asawa ko, takaw, tingin. Sino sa bahay, sino sa pamilya, sino sa mga magkakaibigan ang mabilis mahulog sa tukso ng takaw, tingin. Dati-dati, pag may kumakatok sa bahay, gagawin mo lahat para magtago. Kasi kung hindi kuryente yan, tubig yan, PLDT yan. Ngayon, pag may kumakatok, nagmamadali. Ting! Shopee! Baka yan na yata. Tingnan nyo ngayon yung bahay ninyo. Papunta na sa department store. Pinagbibili ninyo, hindi nyo naman ginagamit. In-order ninyo, hindi nyo naman kinain. Takaw, tingin. Kaya anong sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon? Mag-iingat kayo. Huwag kayong nag-iipon lamang ng kayamanan sa mundong ito. Kayamanang nagpapasaya lang sa mata natin, sa panlasa natin, sa pandinig natin. Pero dukhang-dukha tayo sa kalooban natin. Dahil kung gaano karami ang mga bagay na binili natin, pinag-agawan natin, pinag-unahan natin, siyang kasalatan natin sa pagpapatawad, sa pagbibigayan, sa pagtutulungan, sa respeto. Kaya nga mga kapatid, sabi nila, ang lahat ay biyaya. Kaya itong hilingin natin sa Panginoon, na sana iligtas niya tayo sa tukso ng pagkakaroon ng takaw tingin. Alam nyo, mamaya, subukan nyo yung pag-uwi ng bahay, punta kayo sa cabinet ninyo, huwag kayong pumasok sa loob, buksan nyo lang. Buksan nyo lang. At tignan mo ngayon, yung mga damit at mga gamit mong ilang dekada nang nandoon.
na hindi mo ginagamit, para saan? Kamamatayan lang natin. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hindi pa uli ang lahat. Hindi ko sinasabi na huwag niyong paligayahin ang sarili ninyo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga bagay na pinaghirapan nyo sa malinis at tamang paraan. Pero ang pinapaalala lang ni Kristo, huwag mong isipin na yan na ang lahat. Na yan lang ang lahat. Meron pang mas dakila. Meron pang mas mahalaga. Yan ang langit na hinahanda at inaalok ni Kristo para sa iyo. Kaya araw-araw, huwag nawa tayong makalimot na meron pang mas mahalaga, meron pang mas importante na inihahanda ang Diyos para sa atin. Kaya tayo ay nagmamalaki sa mga panahon ng kahinaan natin. Dahil sabi nga ni Pablo, kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Dahil kapag tayo ay tumatanggap ng ating kahirapan, kahinaan, kakulangan, tinatanggap din nating merong Diyos na mas makapangyarihan kesa sa atin. Huwag tayo nagyayabang, pero ang pananampalataya, ipinagmamalaki. Amen.